mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Nakokoberan yung aking pagmumuka eh. Okay. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Mga krimen, gawa ng mga addiksyones, balik na naman. Shabulab, meron na naman sa Pilipinas. Yun pong ating mga nakalimutan na, no? Yung pong ating mga panahon po ni Duterte ay natapos na. Nagbabalik na naman po ngayong panahon na to, no? Talagang kaawa-awa ang Pilipinas. Yan po ang mas gusto nyo, yung mga headline ay kagagawan ng mga addiksyones, mga krimen laban sa mga inosente. Anytime, siguro kung paggagawin ngayon na survey, wala namang magsa-survey check niyan, no? Na ano mas gusto nilang headline, yung mga krimen ng addiksyones o namamatay na mga drug lord at mga drug pusher. Yung pinagtatanggol nyo sa Quadcom. Mas gusto po ng mga tao na yun po yung mabalita na natepok kaysa po yung mga walang kamalay-malay. Pag-uusapan din po natin, ito po yung pagtugon po ng ating mga pamahalaan, no? Siyempre hindi po natin tatantanan yang hindi po natin tinatantanan yung buy scam na yan. At saka may bago po tayo rito na hamon, no? Sa yung dati pong budget Secretary of DBM ni Pangulong Duterte. May hamon po dito sa nagsasabi na wala raw silang nakitang blanco nung pumirma sila sa buy scam, no? Simple lang po yung hamon niya diyan. Tapos po sa tingin natin ito pong mga ginagawa ngayon ng Kongreso, pampaingay, diversion, paglilibang lang po ang magaganap, no? Pero hindi naman po ito tumutugon. Katulad po niyang pag-iimbita sa mga vlogger. Kung totoo po yung sinasabi ninyo na ang mga vlogger, may mga natukoy kayong mga vlogger na fake news peddler, sa tingin po namin, sapat na po yung mga batas para po parusahan tong mga, hindi po kami konsentidor, no? Kung may vlogger po na sa tingin ninyo ay nagmamalabis, demanda nyo, hindi yung iimbestigahan. Wala pong kalaban-laban yung mga sinasalang ninyo sa Quadcom, Tricom at kung anumang committee. Kung yung Vice President nga ng Pilipinas kayang tawaging pusit ng mga congressman, paano pa po yung mga pangkaraniwang vlogger? So yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pang mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Nakakasama po ng loob, bilyon-bilyon na po ang daang bilyon na po ang mga pinag-uusapan, no? Mayroon po ako nabasa rito kay Jarius Bondok. Hindi ko alam kung kamag-anak ba yan ni Jimmy Bondok o kaapelyido lang. Na sinasabi niya sa kanyang article, papunta po sa bankruptcy yung Pilipinas, no? Simple lang po yung sinasabi niya. Taon-taon, mas malaki po ang ginagastos o yung budget natin, mas malaki po ang budget natin, no? Baliktad yung mas malaki po yung budget natin kaysa po sa kinikita ng ating pamahalaan. We are spending
Ang sabi nga ng mga ekonomista, ito pong budget po natin ay deficit budget. So ibig sabihin po, mas malaki po yung nilalabas natin na budget kaysa po sa kinikita natin sa mga taxes. Baliktad ba? Teka muna, parang may mali yata rito sa aking... Wala tayong magagawa. Hindi ko po alam kung bakit baliktad. Sakto naman. Parang hindi naman siya baliktad. Okay. Yung mga gusto pong ma-promote yung ano nyo, magpadala kayo kahit mga poster, mga sticker. Okay. Sa mga ano lang, bata lang po ni Duterte, mamaya puta mga kalaban natin magbigay. Ano na nga yung sinasabi ko? Yun si Jarius Bundok. Tama po yun eh. Kaya po, ano po ang kung mas konti po yung ginagastos, mas malaki po yung gastos kaysa po sa kita, ang tendency po mangutang, magbenta ng ari-arian. Kaya yan po yung nasasaksihan natin, no? Panay balita ng pagbebenta. Kaya lang, classic po itong gobyerno na to, no? Nagbebenta na tayo ng mga ari-arian, nagpa-privatize na tayo ng mga government properties. Pero ang report po nila, lumalaki yung kita ng pamahalaan. Pinakamalaki raw kinita ang pamahalaan na non-tax at pinakamalaking kinita ng tax. Hindi ko po maintindihan kung papaano nangyari yun. Habang bumababa po yung remittance ng mga OFW, pero ang report po nila, malaki po ang pumapasok na remittance. Hindi ko na po maintindihan. Kaya lahat po ng mga ito nagko-contribute to ng kawalan ng tiwala sa inyo, no? Kasi kitang-kita natin, mabasa, ano ba hindi mabasa? Hindi ko kayo maintindihan eh. Eto ba yung kay Kibuloy? O yan, si Kibuloy po yan. Hindi ko alam kung bakit po pabaliktad. Ngayon lang ako nakakita ng pabaliktad. Ang laman niyan, buko juice. Kaya ang tendency po, pabankrupt po. Pabankrupt po yung tinatawag nating gobyerno, no? Kasi taon-taon maghanap tayo ng mautangan, taon-taon, at nakaka-contribute po to yung mga hindi po mga hindi po kinakailangan pinagkakagastusan natin. Halimbawa po, bigay tayo ng bigay ng ayuda sa mga wala naman pong balik sa pamahalaan. Pero yung ayuda na pinag-aralan, yung ayuda na ginawang batas na sa tingin natin ay totoong poverty alleviation tulad po ng 4Ps, yun po yung kinakaltasan ng pondo, di ba? O yan po ang ating gobyerno, yan po ang katangian ng ating gobyerno, no? Gumagawa tayo ng mga proyekto na walang katotoran para sa ekonomiya natin. Gumagawa tayo ng mga pinagkakaabalahan na hindi po nakakatulong. Dapat ang katulong ng wala halos proyekto, di ba? Panay paninira lang. Lahat po, tanungin mo, ilang beses na natin napatunayan dito yan. Tanungin mo yung mga BBM supporters, tanungin mo yung mga nagtatanggol dito sa gobyernong ito. Magbigay ka ng isang pangunahing proyekto ng ating pamahalaan na talagang proud ka. Halos wala po mabanggit. Alam nyo kung bakit? Talaga namang halos wala eh. Itutuloy na lang, hindi pa na ituloy-tuloy. Yan po yung puna natin. No? Tapos, ang laki-laki po ng budget. Record-breaking po. Panay record-breaking po tayo. Record-breaking po itong budget kahit walang pandemya. Record-breaking po ang ginagastos natin sa ayuda kahit walang pandemya. Record-breaking po ang inuutang natin kahit walang proyekto. Grabe. At record-breaking din po ang pagbebenta natin ng mga ari-arian ng pamahalaan.
28,000 na ari-arian ng pamahalaan na ibebenta ngayon taon. Mula po sa malalaki hanggang sa mga maliliit na 200 square meters na lupain, ibebenta na po. Kumbaga yung, alam niyo po yung mga 200 square meters na lupain, pamigay lang po yan sa mga mamamayan, di ba kung tutuusin? Hindi po, talagang pambenta na po. Benta, utang, ang layo po sa nagdaan. Tapos, maririnig pa po natin, parang ang hirap umahon, no? Di ba? Alam niyo po, sa ganitong cycle, makakaahon lang po tayo kung may fresh money galing sa ibang sources. Kasi kung ganyan lang po ang takbo natin, deficit budget, mas malaki ang ginagastos kaysa sa kinikita, palaki po ng palaki utang natin, no? Palaki po ng palaki, wala po tayong inaasahan. Unlike po sa tayo po ay napapasukan, tignan po ninyo. May mga pagkikitaan po sana tayo na hindi po galing sa utang, hindi po galing sa pagbebenta. Tulad po ng turismo. Bagsak din po yung tourism. Bakit po? Hindi po natin alam. 'Di ba unang-una pa lang benta utang daw si Duterte. Mga talaga 'to eh. Talagang wala po kami nabalitaan na binenta ni Duterte, for your information lang po. Naka-block ka pa naman, di ko lang nabasa. Benta utang Duterte daw. Pati ba naman yung pagbebenta, pangungutang ngayon, si Duterte pa rin sisisihin nyo. Naka-block ka pa naman kung sino ka man, ayaw na kitang balikan. Okay. Wag na pong Duterte ng Duterte, tapos na yan eh. Di ba? Yun po yung masakit eh. Akala nila, pag inatake nila yung Duterte, tapos na po yung problema. Hindi nyo naman po nilulutas eh. Inaatake nyo lang yung Duterte. Hindi nyo naman po nilulutas yung mga problema nyo. O mali lang daw siya. Ang ibig sabihin, ang topic lang daw ng mga BBM ay utang tapos Duterte. Ayusin mo kasi. Totoo naman po eh. Lahat ng paninira sa Duterte, alam nila. Lahat alam nila, lahat alam nila yung kilala na sila si Mary Grace Piatos. Lahat alam nila yung Quadcom, Tricom, lahat ng mga issue dyan, EJK. Putya, EJK, panahon pa ni Duterte yan eh. Ibig nyo sabihin, pag kaya nyo panlutasin yung nakaraan, di po ba kung katarungan po sa EJK ang hanap ninyo, okay na yan, naunawaan na kita. Wala naman pong hindi naman sinasadya yung pagbabasa ko rin. Akala ko lang din. Okay, punta na po tayo rito sa topic. Si Duterte po, si Duterte po, tapos na po yung kanyang panunungkulan. Di po ba? Okay. Ibig sabihin, imbestigahan nyo man ang imbestigahan si Duterte, hindi po niya malulutas yung suliranin. Kaya po kayo congressman, kaya po kayo senador, para po makatulong kayo sa gobyerno. Tinitiyak ko po sa inyo, hindi naman po kayo nangampanya at sinabi nyo na pag ako nanalong congressman, uusigin ko yung mga Duterte. Pag ako nanalong senador, uusigin ko ang mga Duterte. Wala namang ganun. Di ba? Nangampanya kayo para matulungan ng mga mahihirap, matulungan ng mamamayan. Hindi naman po nakakatulong yung mga investigasyon ninyo walang katapusan sa mga Duterte. Yun po yung point namin no? Okay. So ngayon, eto na naman tayo
balik na naman tayo sa mga hindi na natin nakikitang mga headline. Di ba? Yung namaril dahil sabog, bangag sa ipinagbabawal na gamot, namaril, 3 patay. Pamilya, inubos. 2 magkasunod yan, di ba? Minasaker na pamilya dahil sa droga. Meron pa, mga 1 week before. Addict, ginahasa yung bedridden na 84 years old. Alam niyo yun? Wala na po to sa panahon ni Duterte, yung mga balitang ganyan. At ang kahindik-hindik pa po ngayon, may nabalitaan na naman tayo, kung hindi pa po sumabog yung Shabu Lab, wala pa pong makakatuklas. Kaya po natuklasan na may Shabu Laboratory na naman dahil aksidente na yung mga chemical ay sumabog. Paano po kung hindi sumabog yung chemical? Inabandon na yung paggawaan ng Shabu Lab kasi nga sumabog. Ilan pa po yung hindi natin natutukoy na Shabu Lab? Dito na naman po ginagawa. Pero ang issue pa rin po nila, yung nakatakas na galing sa China na droga nung panahon ni Duterte. Akala mo kung imbestigahan nila si Duterte, wala nang droga ngayon. Pag nag-report po yung PNP, kala mo talagang dahil sa bloodless revolution, bloodless war on drugs, talagang bumubuti yung kalagayan ng droga. Pero iba po yung balita. Ang balita po ng mga mainstream, ang balita po na yan, totoo pong nagaganap yan. Ayaw nyo naman kasing maniwala na magtanong lang kayo. Lahat po ng tatanungin nyo, sasabihin, nagbalik na. Nagbalik na yung problema ng droga. Kayo na rin nga nagsabi, di ba? Pinagbibintangan nyo si Tatay Digong na madugo ang war on drugs. Pero sinasabi nyo pa rin na hindi naman nalutas ni Tatay Digong yung war on drugs. Ayan po, sa Tansa, Cavite. Ngayon po, explosion bear Shabu Laboratory. Hindi po ito nahuli dahil natiktikan o dahil sa police operation. Kaya po yan nahuli na may Shabu Lab dahil sumabog yung aparato nila o mga chemical sa paggawa ng shabu. Ang tanong, isolated lang po kaya yan? Yan po kaya ay sa Cavite lang nagaganap? Di ba? O ito ay malaganap na naman, hindi lang natin alam dahil wala pong operasyon laban dyan sa mga ganyan. Correct. At nakakatakot po yan kasi hindi na kinakailangang ipasok sa Pilipinas. Abalang-abala pa sila dun sa nangyari nung kopong-kopong panahon pa ni Duterte. Natakasan si Duterte. Galit na galit siyempre si Tatay Digong. Pero meron pong operasyon. Yun yung problema Mayroon pong war on drugs. Hindi naman po natin sinisita yung Cavite, hindi tayo mahilig sa ganun. Na 2 cabinet official po ang nakatira dyan. Wala po tayong ganung paninita. Ang sinasabi po natin, kung hindi pa po sumabog yan, wala naman pong makakatuklas. Ang tanong, saan pang parte ng Pilipinas nagaganap yan? Malaganap na po kaya yan? Wala tayong ideya
Kasi magkakaroon ka lang ng ideyang ganyan kung mayroon pong kung mayroon pong programa yung pamahalaan para tugisin yung mga ganyan. Katulad ng war on drugs ni Tatay Digong. Yung may mga tawag pa, yung Operasyon Tokhang. Ngayon po ba, ayaw ninyo ng tokhang? Ayaw nyo katukin yung mga adik para pagbaguhin sila? Ano po ang kapalit ng tokhang? Oh. Natukoy na natin na maraming adik. Ano po ang gagawin? Panay kayo tokis na makatao dapat. Dapat hindi ganyan. Dapat tignan natin problema. Ano po ang ginagawa ninyo talaga? Panahon na naman ni panahon na naman ni Digong yung tinatanong. Lagi kasi kayong panahon ni Digong. Ano man nangyari kay Digong, tapos na yan. Ngayon na po kayo. Problema sa inyo, pagbabalik lang kayo sa nakaraan eh. Di ba? Ano po ang hakbang natin ngayon na ginagawa? Ay, hindi kasi nung panahon ni Digong eh, meron. Ay, nung panahon kasi ni Digong meron. Ay, lahat po ng problema natin, panahon ni Digong ang gusto niyo. Tapos na po yan eh. Daan-daang bilyon. Yang vice cam na yan. Oh, speaking of vice cam, naalala ko lang kasi may nag-post dito yung tawa ng tawa to si Coach Bukbuk. Sumasang-ayon daw siya kay Chis Escudero. Kasi sabi ni Chis Escudero, yung bycam daw, report lang. Ang idedeklara lang daw na constitutional, sabi ni Escudero, yung batas. Kaya tawa ng tawa si ano. Oo nga, report lang yan eh, report. Alam mo, paniwala ka, Bukbuk. Coach Bukbuk, Bukbuk! Buk. Alam mo, bilib na bilib ka sa paliwanag ni Chis Escudero. Si Chis Escudero, vacillating yung kanyang paliwanag. Dati, sigurado siya, wala siyang napirmahan na blanco. Biglang meron na ngayon na umaayon na siya kay Kimbo na meron na mga technical working committee na pwedeng magpunan. O di binubutata siya ng mga dating si Congressman Ungab ay dati po siya sa hindi pa po nagaganap yan. Sa mga pronouncement po ngayon, hindi na nila dinideny na mayroong maaaring blanco sa bycam report eh. Pero ngayon, bycam lang yan, report lang yan eh. Alam niyo po, lalo ka na Bukbuk, hindi hiwalay yung bycam report sa GAA, no? Alam na yan ng lahat ng supporter ni Tatay Digong. Kayo na lang. Kasi kayo yun ang lilito sa mga tao nyo eh. Kaya papasok dito yung mga BBM supporter at sasabihin, bakit nung panahon ni Digong? Panahon pa ni Digong yan. Ano man nangyari nung panahon ni Digong, hinangaan na siya ng tao. Tapos na yan. Panahon na ngayon. Hindi nyo po malulutas yung mga problema ngayon. No? Kakabalik ng panahon ni Digong. Okay. Eto tanong ko. Saan ba nakabatay yung GAA? Ibig sabihin, yung bycam report, iba pa yung mga numero doon kaysa sa GAA? Kung ano ang nangyari sa bycam report, yun na yung GAA. Ang pagkakaiba lang ng bycam report at GAA, yung GAA, merong pirma ng Pangulo. Pwede siyang magbito dito sa mga ilang probisyon. Pero hindi pwedeng magdagdag. Ang sinasabi mo ba, dinagdagan ba ng administrasyon? Dinidinay nga nila eh. Ikaw naman, no?
Report lang yan. Report lang. Sang-ayon ako kay Cheese, report lang. Ang pinagbabatayan daw natin, report. Iba daw yung GAA, yun daw yung dinideclare na ang constitutional. Ang point lang, saan ka kukuha ng GAA? May panibago pa bang dokumento maliban sa BICAM report? Wala na. Yung BICAM report, yan yung isinalang sa plenaryo. Tanong, totoo bang sinalang yan? O, tignan nyo po si Amy Marcos. Di ba nagwawala yan sa plenary? Sabi niya, paano ko pipirma dyan? Wala naman ako nakikita, kulang-kulang. Mga datos na blanco-blanco, kaya hindi pumirma. Eh, yung mga pumirma, sinasabi nila, walang blanco. Sinasabi nung may hawak, may blanco. Eto, pinapakita yung blanco. Ang dami ng may hawak eh. Ngayon, eto po, maganda po yung hamon nitong dating DBM secretary ni Pangulong Duterte. Ang sabi niya, simple lang eh. Ano ba yung sinabi niya? Simple lang. Nawawala. Ito. Ang sabi po niya, on the matter of Wendell Abisado, no? Si Wendell, Secretary Wendell Abisado, on the matter of the BICAM report that has 28 pages with blank spaces and denied by SP Escudero, Senator Sontiveros, Gatchalian, and Villanueva. Yan, sila po yung nagsabi na wala niyan. Lahat daw ng pinirmahan nila merong kompleto. This is my challenge to them. Challenge po to ni Wendell Abisado. Show and present to the public the BICAM report that has no blank spaces. As simple as that. Now na. Alam nyo, no? Pinasisimple lang po ng mga tauhan dati ni Pangulong Duterte. Yung mga sila kasi nililigoy nila eh. Para mo mapaniwala yung tao na walang anomalya, iikot ng iikot. No? Paiikutin nila yung tao na mayroong BICAM report, mayroong GAA, mayroong enrolled bill, mayroong general appropriations bill, na sa totoo lang po, yung BICAM report, yung enrolled bill, at saka yung general appropriations bill, dapat po yun, isa lang po yun. Isang dokumento lang po yun. Dahil pinaiikot tayo, kaya po nila dinadamihan yung pangalan. Para nga naman, oo nga naman. Kung wala naman palang anomalya sa General Appropriations Bill, kung wala naman po palang anomalya sa Enrolled Bill, ano po ba yung Enrolled Bill? Yung Enrolled Bill po, yun po yung BICAM report. Naknang po pa. Hindi po pwedeng magkaiba yun. Kaya ito po ang hamon ni Wendell Abisado. Total, sinasabi nyo na wala kayong nakitang blanco. Sinasabi ni Ungab, meron siyang blanco. Sinasabi ni Franz Castro, meron blanco. Sinasabi ni Amy Marcos, meron blanco. Sinasabi ni Bato, meron blanco. Sinasabi ni Raul Manuel, merong blanco. Sinasabi ni Shelo Magno, may nagbigay sa kanya na senador, may blanco. Simple lang yung hamon, no? Ipakita ninyo yung hawak ninyo na walang blanco. Binigyan kayo eh. Ano yan? Binigyan si Manuel, si Franz Castro, yung iba hindi binigyan? Nampupa naman. Kalokohan naman yata yan. Pinili lang. 3 lang po ang binigyan namin congressman. Si Ungab, si Franz Castro, at saka si Manuel lang. Oh. Alam nyo, sinisimplify lang po. Wag na natin pahabain. Ibig nyo sabihin,
na may kopya tong mga binanggit natin. Tsaka teka muna pala, Cheese Escudero, nagtataka lang kami. Bakit mga senador walang mga kopya? Cheese Escudero, sumagot ka. Bakit mga congressman, 2-5 sa kanila yung kopya? Sa inyong mga senador, wala. Okay. Ang problema po, lahat ng problema natin, yan po ang tinutugunan ng Kongreso. Kung ang Kongreso po ay hindi tutugon ng problema, halimbawa po, sila po ay trip-trip lang. Ano trip natin gawin ngayon? Eto, magpapasa ako ng batas na walang katuturan sa problema ng Pilipinas. Trip-trip lang. Dami pong problema ng Pilipinas eh. O kaya, mayroon silang problema, no? Mayroon silang nilulutas na hindi naman yung tumutugon. Halimbawa natin sa Senado, ang pinagkakaabalahan nila ngayon yung kay Rayson Tiveros. Kailan ituturo ang pagkukoljak sa bata? Mga sex, ituturo, sex education. Ito po ang problema eh. Natukoy nyo na ba? Natukoy nyo na ba yung dahilan kung bakit nabubuntis yung mga teenager? 'Di ba? Ulitin ko lang, sinabi ko na to kagabi. Ituturo ninyo sa eskwelahan. Sisimulan ninyo sa elementary hanggang high school. Kung paano sila hindi Ang tanong, pumapasok ba yung mga estudyanteng nabubuntis? O panay ang cutting? Hindi po ba? Alam nyo kung kailan lumaganap yan? Nung araw po, nung tayo estudyante, balikan nyo lang, nung kayo ay high school, tayo ay elementary, tayo ay high school. Ang magkakatropa lang po nung, kasi makikita nyo naman sa mga picture yan kung hindi nyo na maalala. Ang mga lakad ng panlalaki, kung magkakating kayo, maliligo kayo sa ilog, wala pong babae. Panay kayo lalaki doon. Pupunta kami ng ilog, magkakating, panay lalaki. Mga babae din po, merong mga sumasama, mga badingdong, di ba? Babae at badingdong lang ang magkakasama. Bibigyan kita ng tip, Senator Ontiveros, parang wala kayong ideya eh. Ngayon po, sa mga kanto lang, makikita nyo. Sa mga inuman lang, nag-iinuman ngayon, babae, lalaki. Kaya nga nalaos yung beer house eh. Alam nyo nun, nag-iinuman ng mga lalaki, pag nag-init ang mga katawan, magkakayayaan na lumabas punta ng beer house. Mambababae. Ngayon po, bakit nalaos yung mga beer house? Kainuman na po ng mga lalaki sa mga bahay-bahay yung mga babae. Di ba? Hindi, kung nanonood ka lang ng Bold, wala yan eh. Ako hindi to batay sa wala akong pag-aaral na ginawa. Sa obserbasyon ko lang. Na kasi napapadaan ako sa beer house dahil maraming beer house na nadadaanan pag pauwi ka ng bahay. Ganun nung noon kasi kung magkatropa lalaki nag-inuman. Ngayon, hindi mo na kailangan mag-beer house kung kainuman mo, babae na. Di ba? Kung ano nararamdaman ng lalaki pagka nakainom na, malamang yun din ang nararamdaman ng babaeng nakainom na. Hindi ba yan yung dapat nyong aralin? Mga estudyanteng, babae at lalaki, nag-iinuman, nag-cutting, nag-iinuman. Kami noon, nagka-cutting kami, naliligo kami sa ilog. O kaya nag-iinuman, panay kami lalaki. Never po ako nakasama na inuman ng babae. Buong high school ko po, wala akong nakainuman na babae.
Ano po ibig sabihin nun, Senator Ontiveros? Kahit ituro mo yan sa matitinong bata, yung mga nagkakating na hindi pumapasok sa eskwelahan, yun yung malamang wala akong pag-aaral ha. Pasensya na. Pero sa hula ko lang, baka doon nagaganap yung ano. O kaya yung mga talagang nag-drop out na. Dahil maaring nagbarkada o napasama sa mga grupong alanganin. Josel Alvarez, thank you very much sa $199 na pangkape. Meron pa siyang nagpakape. RB, thank you very much sa 50 pesos na pangkape. Kasi kung ituturo mo yan sa mga matitinong bata, hindi nga hindi nga matitino yung mga nabubuntis eh. Wala rin. Sa pag-aaralan natin, mag-aaral tayo ngayon ng paano maiiwasan yung dinirektan nyo na. Eh yung mga pumapasok sa eskwelahan, hindi nabubuntis. Dapat tugunan nyo bakit may nagkakating. Tugunan ninyo bakit. Okay. Punta po tayo rito. Tignan nyo po itong kongreso. Ang dami pong problema ng Pilipinas. Isa-isahin lang natin yung talagang matatandaan. Mataas na presyo ng bilihin. In fact, yung bigas po, hindi po nila natutugunan. Bakit po hindi nyo imbestigahan? Sabi nyo, ibaba, tanggalin yung, di ba ganito yan? Kaya mataas ang presyo ng bigas. Eto sisi nila nun eh. Kaya mataas yung presyo ng bigas kasi yung pinasa ng panahon ni Duterte na batas na rice tarification law. Ang taas-taas ng taripa ng bigas, kaya etc. Kaya ang solusyon nila, tanggalin yung taripa. Pucha, tuwan-tuwa yung mga importer, konti na lang ngayon yung tax nila. Konti na lang yung tax ng mga importer ng bigas, ganun pa rin ang presyo. Bakit hindi yan yung imbestigahan nyo? Bakit hindi nyo imbestigahan yung hindi natatapos-tapos na pang-iipit sa... Bakit hindi nyo imbestigahan na yung presyo ng kamatis? May epekto kaya yan? Ako hindi ako congressman at hindi ako senador Pero last year, nakita natin sa Nueva Ecija o last year nga, tinapon na lang ng mga nagtanim ng kamatis, yung kanilang mga kamatis. Dahil pag uupa pa nila ng sasakyan, magbabayad sila sa sasakyan, tapos ang mura lang ng bili sa kamatis. Sa tingin ba ninyo yung mga nagtapon ng kamatis, magtatanim pa ng kamatis? Hindi nyo ba nakikita yung epekto nun? Kung hindi na sila nagtanim ng kamatis, kulang na yung kamatis. Biskaya ba? Nueva Biskaya. Naintindihan po ninyo? Yan po dapat yung sinusolusyonan nyo. Di po ba? May narinig ba kayo sa Kongreso na isinalang yan yung mga nagtapon ng kamatis? Bakit po kayo nagtapon ng kamatis? Para malaman. Ito po, hula ko lang. Pero magkakaideya kayo May malaking problema dun. Ilang buwan pagkatapos magtapon ng mga Nueva Vizcaya, taga Nueva Vizcaya ng kamatis, ginto na yung presyo ng kamatis. Di po ba yan yung dapat yung nilulutas? Paano natin matutulungan itong magkakamatis? Hindi Ang dami nilang pinagkakabalan. Pwera yung paano Halimbawa lang po yan, dalawa, bigas at kamatis. Kasi paulit-ulit lang. Nagpapalit lang tayo ng produkto. Pero yung kamatis sa tingin ko magiging permanenteng mahal yan dahil hindi. Okay. Ano po ang pinagkakaabalahan nila? Instead na pagkaabalahan nila, bakit ba tumataas yung mga presyo ng agricultural products? Ano maitutulong namin? Hindi po. Walang yan. Duterte na yan.
Daming pinapatay. Di kasuhan nyo na lang. Yung oversight function po ninyo, pagtatama po yan ng mga ginagawa nung nasa gobyerno. Illogical po yan. Paano nyo maitatama yung natapos na? Kung may nakita kayong mga katiwalian sa nagdaan, kakasuhan nyo na. Hindi yung 3 taon na tayo, magta-3 taon na tayo, pinoproblema nyo pa rin yung AJK ni Tatay Digong. Bakit hindi nyo kumbinsihin yung pamilya na magsampa ng kaso? Yung tanong, may kaso ba? Nagkaso na ba kayo? Wala kayong kaso. Wala pa nagkakaso ng AJK kay Tatay Digong? Wala pa. Paano mabibigyan ng katarungan yung sinasabi nyo? Hindi naman kasi gusto nyo ng katarungan. Ang gusto talaga ninyo, propaganda lang. Katulad ngayon. Ano po malulutas ng pag-imbita nyo ng mga vlogger? Baka bumalik pa sa inyo yan. Sa vlogger na nga kumukuha ng balita ang mga tao. Babanatan nyo pa yung mga vlogger. Kasi fake news. Fake news pala eh. Wala ba tayong bata sa fake news? Meron. Meron naman pala. Ba't hindi nyo sampahan na reklamo? Bakit kailangan nyo imbestigahan? Bakit hindi nyo na i-direct? Sayang po, pera po namin yung ginagastos ninyo. Ipamumukha na po namin. Pera namin yan. Pera yan ng taong bayan. Ang tagal-tagal nyong inimbestigahan si BP Sara. Ang end result sana nito ay impeachment. Hindi nyo man lang sinalang yung mga impeachment. Para tapos na. Walang matibay na ebidensya. Pwede nyo ba i-impeach dahil kay Mary Grace Piatos? Hindi nyo nga mabanggit eh. Kung may ninakaw si BP Sara, magkano? Kita nyo? Kay ERAP, merong numero. Kung magkano yung natatanggap niya sa waiting, magkano yung, yun eh. Eto wala nga kayong magkano eh. Pinagbibintangan ninyo na merong kinorap si BP Sara, magkano? Wala. Kaya, vlogger na lang. Sikat tong mga vlogger. Wala nang pakialam yung mga tao sa Quadcom eh. Nagugulat pa ba kami? Nung una nagugulat kami, may kinontempt. Contempt. No? Contempt. Pakulong na yan, contempt. Nakakagulat yan nung kinontempt nyo si Eric Celis at si Dr. Badoy. Sinanay nyo na yung tao eh. Alam nyo ba bilin sa aming mga vlogger? Boss Badong, pag naimbitahan ka, magdala ka na ng pantulog. Nag-aabang ng contempt ninyo. Wala nang may interest dyan. Huli kong panood ng Quadcom, alam nyo kung ano tinatalakay nila nung mayor pa si Tatay Digong. Nung mayor si Tatay Digong, DOJ Secretary, si Laila de Lima. Mayor lang si Tatay Digong. Si de Lima, DOJ Secretary. Hindi niya nga nakasuhan. Dahil wala na, normal lang po sa mayor na magtrabaho. Nagtatrabaho po yung mayor ng Davao na si Digong ang pangalan. Hindi nga nakasuhan ni Laila de Lima eh. Nung DOJ set, mayor pa lang eh.
O, babalik nyo na naman yung mayor na naman si walang katapusan. Wala na pong may interes. Totoong problema po lutasin ninyo dahil nag-aaksaya lang po kayo ng panahon. Nag-aaksaya po kayo ng pera namin. Pera namin yan. May fake news na vlogger, sampahan nyo ng reklamo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon.